Alam niyo, kapatid, sa lahat ng bagay, makinig kayo. Ang pagiging addict ko, it always involved money. Wala ko nakitang addict na hindi gumamit ng pera. Ito, makinig ko kayo, hindi ito pera-pera. Pero tignan nyo kayo. Alam niyo ba kayo, yung mga anak nyo, tinuturuan yung maging addict sa Jollibee? May mga tao na walang isang araw na hindi, walang isang linggo na hindi kumain sa Jollibee. Ano, pupunta ka sa Jollibee, hindi ka magbayan. Hindi ka kakain ng Chicken Joy. Maraming tao ngayon addict sa pagpunta ng mall. Pupunta ka ng mall, wala kang pera. Maraming addict ngayon sa mga magagandang sapatos. Ano, pupunta ka sa Nike, Adidas, Skechers, na wala kang pera. May mga tao ang daming sapatos, kahit meron na silang 2, 3, 4, hanggang 30. Maraming tao, addict pagpunta sa bar. Marami ako nakita mga construction boy. Na construction, lahat, pagtapos ng Sabado, nandun sa bar. Pupunta ka sa bar, wala kang pera. Marami ko nakita mga addict mismo, Brad, mga nagka-pot session. Pupunta ka sa pot session, wala kang pera. Marami ko nakitang addict sa sugal. Pupunta ka sa sugal, wala kang dalang pera. Pero nakakalungkot, maraming Kristiyano, pupunta sa church, walang dalang pera. That's the reason why, tignan nyo, yung mga taong addict, halimbawa, yung shabu. Sinong mayaman? Si that Lord. Multi-billionaire. Bakit? Yung mga addict sinusuportan yung drug lord, kaya ang yayaman nila Di ba? Tignan mo yung nagpapasugal. Okay, wala ko nakitang addict sa casino, nagpunta sa casino na walang pera. Ganda rin sabay, tignan mo po yung City of Dreams, Soler, Okada. Wala ko nakitang pasugalan na pulubi yung pintuan. Kaya ultimo pagkain doon, wow, ang isang kape lang, 300 na. Wala ko nakitang addict pumunta ng Starbucks na bumili ng 10 piso na ang dala ng pera niya para umorder ng isang coffee. Alam niyo, sa gawain ng Panginoon, makikita niyo yung pagiging addict ng isang manggagawa o isang Kristiyano. Ito nakita ko sa isang addict. Ang isang addict, pag pumunta siya sa pot session, uubos ng pera, hindi siya nagagalit. At hindi niya nainisip kung babalik pa sa kanya na pagpapalain siya ng demonyo. Hindi siya nagagalit. Pero mga Kristiyano, nagbigay lang, agal pa, galing pa. Sanggala yan. Commitment na naman. Pero tignan mo ikaw, ginawa mong addict ang sarili mo sa libutan before. Pero umangal ka ba? Alam mo, masarap matutunan ka ba din? Maging addict tayo sa ministry. Kaya ako natutuwa. Minsan, anak ko nga umiiyak. Si June, hindi siya umiiyak ng testimony dahil nalulungkot siya. Pero alam niyo, isa natutunan ako, Dad, ibenta mo yung kotse ko. Yung bagong kotse niya na MG, ang bili namin 800,000. Alam niyo yung mga adik, kapag nagbenta, paluwi. Di ba? Sige, sabihin mo lang ito, maka-adik lang ako. Minsan ang mga Kristiyano, sa sobrang pag-ibig sa Panginoon, magbebenta ng isang bagay para sa gawin, palugin. Kaya the reason why yung buhay nyo binibigay. Ang isang adik, pag nagbigay ng buhay, palugi. Bakit? Nung nag-surrender ba tayo, Pastor, alam ba natin, tutubo tayo? Palugi kami. Yun ang adik, hindi niya iniisip kung kikita siya. Binibigay niya yung buhay niya sa Panginoon. Kaya alam nyo, kapag ganyan, may mga gawain kasi hindi pa kami nakapagsanla ng isang bagay para sa gawain ng Diyos, hindi ka pa adik. Salamat sa Panginoon, naranasan namin. Unang kotse namin dito si Mama mismo. Just to maintain the ministry way back 2008 and 2009.
Binenta namin yung pamana sa kanya ng kanyang ama, yung Highlander. Binenta namin para sa gawain ng Panginoon. Umagal ba kami? No. Sabi ni Mama, sige na, ibenta mo yan. To sustain, kasi mag-schooling siya. Binilan ako niya ng super na Nissan Sentra. Binenta ko rin para ma-maintain ang ministry. Bakit? Walang masyado nag-o-operate sa church. Alam niyo yan. Wala naman ditong mayaman sa akin. Lahat tayo mahihirap. Pero masaya kami. Amen, praise the Lord. Pero nung nabenta yun, may pumalit naman ng kotse, gray, Toyota. Pero dahil kailangan ng gawain, binenta rin namin yung parang sa livelihood program. Wala na naman kami ng kotse. Pero salamat sa Diyos, pinalitan naman niya ng kulay pulang Diyos. Nakikita niyo kasi. Pero yung binenta uli namin. Ngayon, ilang kotse yung binenta namin? 2. May pangatlo pa, yung binibenta na namin yan para sa ministry. 5 kotse na binenta namin, mga kapatid. 5 kotse. Eh kung ipunin mo yun, yaman na namin. Alam niyo ba ito, honestly, alam niyo kung ba't kami nagkabaon-baon ni Mama sa utang? Para sa mga project na yan. To be honest with you, huwag po kayong open sa akin. Minsan yung commitment ng church, pang-merienda lang ng mga manggagawa dyan. Pero ini-include na natin yung parang pangkalahatan sapagkat kahit malaki binigay mong pera, kahit 5 lang binigay mo, pangkalahatan yun sa mata ng Diyos. Pero in reality, ibinuhos namin lahat dito ng pera namin ni Mama sa lahat ng bagay. Yung alam mo yun, 5 milyon na niloan niya, halos kalahati nun napunta sa ministry. You see? Why? Kasi adik kami. Hindi nakakahiyang. Yung nga kayo ng mga adik kayo, nahiya ba kayo? Kaya pala singaling na kayo, adik kayo sa alak, pag-ewang-ewang kayo, pagigaan nyo sa kalye, hubad kayo, hindi kayo nahihiya eh. O sino ditong suga pa sa alak nun na pag-uwi nyo, doon na kayo natutulog sa nightclub. Sir, sarado na ho. Wala lang dyan. Dahil susunduin ka na lang ng asawa mo. Pag-uwi mo pa, susukaan mo pa sa mukha yung asawa mo. Hindi ka nahihiya doon. Pero adik ka. Pero yung pera mo, 200 na lang, makasip-sip ka lang ng shabu. Bibili mo yun. Bakit? Adik ka eh. Tuwan-tuwa ka sa pag-session ninyo eh. Kaya yung mukha mo, tabingi eh. Tapos sisingot ng shabu. Diba? Dati tayo nun eh. Pero kahit ganun na, hindi ka nahihiya. Kahit sa barangay, adik yan, no? Proud na proud ka ba? Doon ka pa nagbibenta, harap-harapan, di ba? Why? Adik ka eh. Pero sa gawain ng Diyos, nahihiya ka magsimba. Sa gawain ng Diyos, nahihiya ka magbigay, tumulong sa... Ito, makinig kayo. Kaya nga lahat ng mga bagay na pinag-adikan ninyo, ang lalaki eh. Tingnan mo, meron ba kayo nakitang bars na ang pangit? Ang gaganda, bakit sino sumusuport? Ikaw. Kasi punta ka ng punta dun sa bar. Noon tayo, ganun tayo nun eh. Pero ngayon mo sa church, bakit ang pangit ng mga simbahan? Kasi mga Kristiyano hindi magbibigay sa church. Hindi kayo adik. Ako, sa totoo kapatid, ayaw kong pangit yung church natin kahit wala tayong pera. Pagsisikapan natin kumanda. Dahil kasi ito na yung pinaka-addiction natin eh, ministry. Ito na yung pinaka-passion natin. Kaya tingin nyo yung pastor yun, isang renewal eh. Hindi ko na yan, alam mo bakit ako ayaw ko magpapustiso? Sinasadya ko yan para makita nyo. Alam nyo ba yung kaya ko magpaganda kahit na ginto pa yun eh. Lagyan ko ng baka nito kasi di-rosca sa kay ngipin ko eh. Pero hindi ko ginagawa yun. Hindi ako nahihiya sa inyo, mga membro. Ultimo nga yung perang pangpapustiso, nilagay ko dyan sa tindahan para tumubo pa, para pang salba sa gawain ng Panginoon. Wala sa akin yan eh. Maubos mo yung katawan natin para sa Panginoon. Di ba pag-adik ka, nagbibenta ka ng kidney? Marami akong kinilang adik, Brad. Nagbibenta ng dugo. Diyan sa Quiapo. Baka isa na kayo doon nakapagbenta. Sino nakapagbenta na ng dugo sa Quiapo? Nahiya pa kayo. Isang pagkakano,
2.5. Uy, nakaano si pastor ha, binigyan tayo ng idea. Para pang ano? Pang shabu. Amen? Lalo na sa gawain ng Panginoon kapatid. Alam mo, sa past session, willing kayo. Alam mo, mayroon ko nakita nagsagal, pastor. 7 araw, walang tayuan yan, ihilang yung mga nagsusugal, tongit. O, sino nakapagtongit dito na 3 araw? O, nahihiya pa kayo. Testimony yan. Ba't kayo nahihiya? Ako nga, hindi nahihiya sa likod. Demonyito gang ako eh. Mas masahol pa yun sa membro ka ng demonyo na. Huwag niyo ikahinga sa Panginoon, testimony ninyo ngayon na kayo'y mga anak ng Diyos. Amen. Magpapaubos nga kayo ng pera kung saan-saan eh. Sa gawain ng Diyos, di kayo kayang magpaubos. Ang mga adik kayang magpaubos ng pera. Magkatrabaho sa gabi yan para pansya mo sa umaga. Tama, Brad? Amen? Ngayon, it's about time. Kami si Pastor, yung dapat makitaan tayo ng bunga ng isang adik sa gawain ng Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo, kung hindi nyo pa nagawa, i-empty ninyo ang sarili sa Panginoon, hindi ka pagganap na Kristiyan. Ang ating Panginoon, napakitaan siya ng tunay na ganap ng isang pagiging Diyos nung kanyang in-empty, kanyang sarili, nung siya'y pinako sa krus ng Kalbaryo. Kaya niyang mamatay para sa'yo. Tapos kayo, hindi nyo kayang ibigay sa Panginoon. Hindi kinakailangan may project para magsakripisyo. Every time, pwede nyo i-apply sa buhay ninyo pagkasakripisyo. Totoo yung sinabi ni Pastor Bobby. Sa dami ng mga workers dito, alam nyo kapatid, ma-maintain ko lang silang mapakain something na yun. Dapat yung offering sa pastor yan. Pero tingin nyo, ang pastor, sinidisibit pa rin niya sa pagkain pa lang. At ang offering natin hindi malaki, pastor. Aaminin ko sa inyo, ang offering ng Diyos na to, pinakamataas na minsan, 7,000, 8,000. Linggo-linggo yan. At kung di pa magbibigay yung abroad namin na faithful, sa Cayman, hindi 5,000 offering, hindi pa talaga. Eh, minsan lang din naman yun. Siyempre, 15, 14 lang din. Ganun ang offering. Ngayon, alam nyo, anniversary! Anong offering natin? Alam nyo ba kung magkano? Anniversary pa yan! You see? Hindi kayo nakikita ng isang adik sa gawa. Ang adik, pupunta yan sa pasesyon, may alam pera. Hindi ang pupunta doon na walang pera. Maghahanap yan. Kahit kalderong bago pa sa kanya, bubutasin niya yan para lang maibenta. Yung mga bintana niya, mga jealousy na may mga bakal-bakal yan, lalagaringin pa yan para maibenta sa junk shop. Di ba na wala silang bintana, basta may pangsabo siya. Ang Kristiyano ano? Di ba nang walang pang-offering, basta meron sila. Empty yourself sa Panginoon. Makitaan tayo ng isang simbolo, ng isang addicted sa ministry. Hindi nagsasalita ang pastor sa inyo kasi hindi namin ginawa. Kami pamilya. Tingnan nyo, inanti ko sa unang-una. Yung pamilya ko, hindi ko sinusupport. Walang suporta ang pamilya ko sa inyo. Ang pastor niya wala rin suporta galing sa inyo. For 17 years, never na kumuha ng pera ang pastor sa church. Pero tignan nyo ang gawain. Nagbibigyan niya pastor 1.5, sige, lagay rin sa gawain mo. Amen? Bakit? Inamti namin, sarili namin. Kahit magkasakit ang anak namin, hindi kami humingi ng 5 sa inyo. Dahil ayaw namin mabawasan ang pera ninyo. Ginawa namin adik kami sa Panginoon, kaming pamilya. Isang buong pamilya. Alam mo, may nagbigay sa amin ng piano. Grand piano yan. Binigay yan sa anak ko, pero saan pupunta? Sa bahay ba namin? May isang piano nga din, wala eh. Nilagay namin yan sa church, ginagamit ng church. Bumili ang anak ko ng napakagandang organ. Nasaan? Nasa bahay ba namin? Nandiyan yan sa church. Kasi gusto namin ako bilang anak pastor ninyo, maging halimbawa sa inyo kung paano kami naging adik sa gawain ng Panginoon.
Tularan nyo yan. At kung meron man hindi pa, tularan nyo. At kung mayroon naman sumusunod na, sundin niyo. Lahat tayo sabay-sabay maging adik. Sigyan nyo, gaganda ang gawain ng Panginoon, gaganda ang church. Hindi gaganda yung buhay namin. Hindi ko sinasabi yan sa inyo para magkakotse si pastor. Hindi po. Binibenta nga namin yung kotse namin para sa ministry. At kung magpagbigay man, amen, praise God, pinagpala ka ng Diyos. Amen, bigyan mo si pastor. Hindi yan tatangihan. Pero hindi natin ginagawa yan para sa kami, wala kaming bank account, tignan ninyo. Zero kami lahat. Bakit? Kasi ang mga anak ko, pag binigyan ng pera, sasabihin ko sa mga anak ko, inuuto ko nga yung mga yan eh. Pero nagpapauto kasi adik si pastor. Nak, ilagay na lang natin yung pera niyo sa gawain ng Panginoon. Uutusan yan. O, nak, bangko yan. Kaya sabi ko, nak, lagay na lang natin sa gawain ng Panginoon. Kaya mga anak ko, wala kaming bangko. Hindi kami nag-iipon ng pera sa mundong ito. Ilang kami, apat kami, pag kumikita yan si mama, minsan sa kalahating bilyon. Bibigyan kami yan. Kukolektay ko sa kalanak sa gawain. That's the reason why nakatayo tayo ng ganitong klaseng building. Alam ko rin sa inyo mga kapatid, pero for this time, ako lang muna kunyari ang bida. Siyempre ako yung nagpapastor sa inyo. Hindi ko marinig yung testimony. Later on, i-testimony ninyo kung nakapagbenta kayo. So, nakapagsanda kami ng bahay, binigay namin sa church. Amen. Wala akong nakitang kalaking ganong pera dyan. Sana meron. So, wala pa ako nakitang nag-offering eh, except sa isa. Nakita niyang offering na 30,000, 50,000. Wala. Alam ni naning yan. Except sa isa. Na member natin dito. Hindi ko nasabihin kasi sabi niya, Pastor, huwag mo sasabihin ang pangalan. Kasi adik na sa Panginoon. Alam niyo, yun nga, bago, halos ang member natin, 5 taon pa lang, pero adik na sa gawain. You see? Ito wala itong sumbatan. Pakitaan lang to kasi walang plastikan dito. Kasi adik sa ministry eh, usapan natin eh. Hindi na tayo yung tipo na mga ito usapang kapatan na to, mga Kristiyano. Wala na ditong bulahan. Church is not an entertainment. Encouraging bawat isa to. Ito, subsuba na to, banggaan na to sa pagilid mo sa Panginoon, hanggang saan ang tibay mo. Amen, mga kapatid? It's about time. Malapit na kami sinabi, malapit na bumalik ang Panginoon, may kayamanan mo. Sabi ko sa inyo, may pera kayo sa bangko, lagay mo sa gawain. Kaya isang pelikula ang kinakahangaan ko, Pastor. Schindler's List. Yung leader na yun sa Schindler, paalis siya, may isang kasang diamante. Kinuha pa niya, kinausap niya isang Nazi, kasi purapan Nazi. O, ilang panghudyo, pwede kong kunin dito. Kunin mo na yan. Kumuha ka pa dyan ng isang hudyo. Negosyante. Pero ang yaman niya, pero lang ibinuhos niya para iligtas ang mga Hudyo. Binibili niya. Para lang survive ng remnant sa mga Hudyo. O tayo mga Kristiyano, ano gusto natin sa buhay? Para makapagdala ng mga tatuma. Mga leaders ng Panginoon. Para tumatag ang gawain. Kasi yun ang purpose mo eh. Ang una natin dapat mahalin, ang Diyos, hindi ang pamilya. Diba may sinabi, love the Lord, love your family. Sabi na Diyos ay, love the Lord thy God with all thy heart. Manalangin mo tayo, mga kapatid. Kung meron man sa atin nagkulang sa pag-ibig sa Panginoon, and sa tingin mo sa sarili mo, hindi ka pa adik sa ministry. It's about time na magpakumbaba tayo sa Panginoon at sabihin natin sa Kanya, Panginoon, tulungan mo akong maging mahal kita at maging adik sa iyo sa ministry. Alisin mo yung addiction ko sa ibang bagay. Ilipat mo sa iyo, Panginoon. At kung ikaw naman ay adik na sa Panginoon, sabihin mo, Lord, dadagdagan ko pa ang pagiging adik sa ministry. Tulungan mo kami. Church,
If the Holy Spirit is talking to you right now, at iyan ang iyong sinasabi sa Kanya, you can go forward and manalangin tayo sa Panginoon. Come on, church members. Gusto ba natin mapatatag pa ang iglesia? Let's be honest. Come on. Huwag niyo kahiya ba din? It's about time. Renewal to kasi anniversary natin. Walang masama sa pagiging adik sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise God. Ay, come on. Maluwag yan. Huwag kayo mahiya. Sige po. Tignan nyo. Mag-iiba ang ministry natin. Grabe ito. Baha ng pananampalataya ang ibibigay ng Panginoon. Kaya I'll give you 2 minutes to pray sa ating Panginoon. Let's pray. Ama, narinig mo ang mga panalangin ng iyong mga anak. Nais namin maging addicted sa ministeryo na ibinigay mo sa amin. At ikaw naman ang halimbawa namin kung gaano mo kamahal, ka-dedicated, ka-adik, Panginoon, sa paglilingkod sa iyong Ama. Ikaw ang aming halimbawa that you humble yourselves. Hinubad mo ang iyong pagka-Diyos para ialay sa amin ang buhay mo sapagkat ikay naging adik sa pag-ibig sa iyong mga anak. Ganon naman ang paglapit nila sa iyo, Panginoon. Bless them. Ipamuhay namin ang iyong salita, ang naipangaral ng aming tagapagsalita. Binabalik namin sa iyong papuri sapagkat ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. And all the people say, Amen. God bless. Victory po. Balik na po tayo. At tawagin natin ang ating MC. Meron ba tayong MC?